After winning back his life, Yusuke Urameshi returned to the living world. Bilang daigdig, ang maibalik ang tatlong kayamanang ninakaw ni Jerry, Denise at Vincent. Naatasan siyang harapin ang tatlo upang maibalik ang mga kayamanan. Matapos ang mahabang pakikipaglaban, nagtagumpay si Eugene sa pagbawi ng kayamanan. Pero lingid sa kaalaman ni Eugene, ang kanyang misyon bilang detective ng kabilang daigdig ay nagsisimula pa lamang. Ang simula ng paligsahan ni Jeremiah. Bakit kailangan gawin ko pa ito? Dapat nag-i-enjoy ako sa bakasyon ko Ha? Ano? Makikipaglaban ako? Oo, ang susunod na misyon mo ay ang lumahok sa isang paligsahan. At saan naman yung sinasabi mong paligsahan, ha? Si Master Jeremiah na isang kaibigan ni Jericho ay naghahanap ng papalit sa kanya at gusto namang ikaw ang manalo sa paligsahang ito. At anong klaseng tao naman yang si Jeremiah? Makapangyarihan siya. Isa siya sa mga pinakamalakas na nilalang sa buong daigdig. Oh? Sa loob ng mahabang panahon, hindi ipinaalam ni Master Jeremiah na nangangailangan siya ng kapalit. Pero sa pagkakataong ito, nalalapit na siguro ang kanyang katapusan. Ang mga multo ng kabilang daigdig ay naghahangad na pumalit kay Jeremiah at makamit ang kanyang kapangyarihan. Isa lang naman ang dahilan nila kaya nila gusto makuha ito. Ang gamitin ito sa kasamaan at sa kanilang sariling kapakanan. Yun ang sabi ni Jericho. Ang ibig mo bang sabihin, hindi dapat mapasa kanila ang kapangyarihan ni Master Jeremiah? Oo, at yun ang misyon mo bilang detective ng kabilang daigdig. Marami ka rin matututunan dito, Eugene. Siya yung klaseng magaling sa anumang bagay. Kaya't nakakasiguro kung hindi mo pagsisisihan ang lahat ng ito. Sekreto dapat yun eh. Ha? Eugene, ito isang mapangalid na misyon para sa iyo. At ayon sa aming informante, gusto rin makamit ni Benjo ang kapangyarihan ni Master Jeremiah, kaya't kailangan talunin mo siya. Benjo? Oo. Sa ngayon, 99 na Ghost Fighters ang tinalo ni Benjo at itinagdag ang kanilang kapangyarihan sa kanya. At ngayon, ang gusto niya ay ang kapangyarihan ni Master Jeremiah. Gumagamit si Benjo ng mga tao upang subukan ang kanyang kapangyarihang nakukuha at nag-iisip ng kanyang sariling pamamaraan ng pakikipaglaban, kaya't sadyang napakalakas niya at pag nakuha niya ang kapangyarihan ni Master Jeremiah, marami ang mapapahamak. Para sa mga tao, talagang malaking problema nga ito, Charlene. Payag ka na? Pero matagal ko nang inaasam-asam ang darating na bakasyon ko Gusto ko naman sana mag-enjoy. Mas mahalaga pa pala sa'yo ang iyong bakasyon! Paano? Hindi naman kasi madali ang pinagagawa mo, no? Oo nga pala, pag nagtagumpay ka sa mission mo, siguradong may bonus ka ngayon. Bonus? Diba gusto mo mapanood ang favorite battleball team mo, ang Blue Planets? Aba, kung ganon, paig na ako, Charlene! Teka, para akong isda na kumagat-agad sa pain bakit ba alam ni Charlene at ni Jericho ang mga kahinaan ko? Madali tuloy akong pumapayag. Ha? Sandali, bakit ganito ang nararamdaman ko? Di bale. Pag nabigo ako, uuwi na lang ako at magpapahinga. Haven't seen this many freaks since that comic book convention. So many people have gathered here just from word of mouth. They know practically nothing about Genkai, yet they want to be your apprentice. See, that tells you how powerful she is. Even dogs can smell something good. But they're all wasting their time. The screening process will be nearly impossible. You Messi! Kuwabara! Hey, what the heck is going on? I mean, what are you doing here? I've got good reasons, unlike some people. You think I don't? Okay, I'll tell you. It seems my power to see ghosts and spooky stuff has gone up greatly in the past few weeks, and it's getting to where I can't even concentrate on my fighting, you know? Then I heard Master Genkai can fix up the symptoms, so I came here to pay her a visit. But look at this line!
Hey, now look. I agree you need therapy, but are you sure this lady's into that? Yeah, don't be such an ignoramus, Urameshi. Master Genkai happens to be an expert at the Great Spirit Wave technique. She can do about anything with a person's spirit, and that includes turning the volume way down on mine. Right, spirit wave. Everybody knows about that. This isn't school, so don't pretend like you're not a doofus! Quiet, everyone. Genkai must be coming. Marami pala tayong bisita ngayon. Ha? Ang matandang yan, si Jeremiah. Kapanahunan pa yan ng lolo ko eh. Kung ganun, simulan na ang ating paligsahan. Eto na, dumating na ang panahong pinakahihintay natin lahat. Kahit gaano kahirap, kailan makalusot ako sa pagsubok. Ang unang bahagi ng paligsahang ito. Ang palabunutan. Palabunutan? Ang bawat isa sa inyo ay kailangang bumunot ng isa dito. Hindi maganda to. At isang matanda lang pala si Jeremiah. Di bale, pag natalo naman ako, uuwi na lang ako. Wala na silang masasabi pa tungkol sa akin. Basta, pumunta ako dito. Hindi lang naman ang kapangyarihan ni Master Jeremiah ang pinunta ko dito eh. Sana ito na yung pinakahintay ko. Nakabunot na yata ang lahat. Kung ganoon, buksan nyo na. Kung may pula sa loob, kasali kayo sa unang bahagi. Sige, tingnan nyo na ang inyong mga binunot. Uy, pula ako! Sana walang pula dito. Kasali rin ako! Bakit? Kasali ka ba? Ikaw din? Sa mga kasali, sumunod kayo. At sa mga hindi, makakauwi na kayo. Ang papel na yan ay sadyang nagiging pula sa mga karapat-dapat lamang na lumahok dito. Kaya dito pa lang ay alam ko na ang mga makakasali sa laban. Sandali lang! Hindi ito maaari! Hindi kami pumunta dito para magpalabunutan lang! Tapos hindi kami makakasali? Jeremiah, hindi ako papayag ng basta ganun-ganun na lang. Kailangan makasali kami sa laban kahit anong mangyari. Sumasakit ang tenga ko sa inyong dalawa. Nakikiusap akong sa inyong dalawa na umalis na lamang, pero mukhang gusto nyo pang masaktan bago kayo umalis. Anong sabi mo? Hindi kayo kasali dito dahil hindi sapat ang mga lakas nyo para lumaban. Umalis na kayo bago ako magalit at baka kung ano pa ang magawa ko sa inyo. Tingnan natin kung talagang malakas ka! Sugod! Ang lakas! Ang lakas niya. Talagang malakas ang kapangyarihan ni Master Jeremiah. Parang humihina na ang lakas ko dahil sa tagal ng panahon. Noon sa isang tingin lang ay matatalo ko na ang kalaban. Talagang matanda na ako. Oh, kayong lahat, huwag na kayong tumayo dyan. Sumunod na kayo. Kaya naman pala, talagang malakas si Jeremiah. Kaya maraming tao dito. Oo nga pala, kailangan malaman ko kung sino sa mga ito si Benjo. Pero hindi mahirap yan. Mayroon yata akong ghost detector. Ha? Oh? Ngayon pa nasira. Oh, ano naman ang ginagawa mo? Nandito si Benjo, kaya nasira ito. Ganoon kalakas ang kapangyarihan niya.
This is not a normal house. Maybe she just likes video games. Tulad ng nakita nyo sa unang bahagi, kailangan lahat kayo ay maglaro. Pero Master Jeremiah, ano pong kinalaman nito sa pagbana ng inyong kapangyarihan? Hindi lamang pakikipaglaban ito. Ito ang susukat sa inyong lakas at kapangyarihan. Sa Jack and Poy, sinusukat nito ang kapangyarihan nyo. At sa pagsuntok ng inyong spiritual na lakas. At sa karaoke, kung kaano karami pa ang inyong lakas na natitira. Kapag hindi kayo nakadalawang panalo, maaari na kayong umuwi at magpahinga na lamang. Sige! Malasin niyo ang lakas ko! Sigurado naman ako malakas eh! Ha! Hindi to totoo! Lagi yata akong pangalawa sa aming lugar sa ganitong laro! Hindi mo naiintindihan. Kapag hindi nakatala dito ang espiritual na lakas mo, hindi ka makakakuha ng mataas na marka. Wow! 129 points! Ano ngayon, Eugene? Ngayon nakita mo na kung kaano katindi. Ha! Madali ba? Tumabi ka nga dyan. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang malakas. Tingnan mo nga naman, mas malakas pala. Bilib ka na? Ang galing! 155 points! Oh! Nakatala siya ng 155 points. Ibig sabihin, malakas ang kapangyarihan niya. Mukhang isa siya sa mga nakakasama sa huling bahagi ng mga pagsubok ko. Sige. Sa Jack and Poy naman tayo maglaban. Sige, sumugod ka kung gusto mo. Ang galing niya! Eugene? Kaya mo yun, ha? Magaling rin ang batang ito. Mukhang makakasama rin siya sa huling bahagi ng aking mga pagsubok. Magaling! Tingnan nyo! 175 points siya sa pagsuntok. Siya ang pinakamalakas sumuntok sa lahat. Ang tagi ko pag-ibig ay minsan laban! Ngunit akala ko... Magagaling ang mga kalahok ngayon. Sa pagpapatuloy ng paglalaban, mga 20 kataong nakapasa para sa pangalawa at huling bahagi. Ano lugar ito? Nakapasa kayo sa madaling bahagi. Ngayon, Jack, na mahihirapan kayo. Kakaibang lugar to eh! Parang buhay at tumihinga ang gubat na ito. Ang gubat na ito ay marginal forest. Puno ang gubat na ito ng mga patibong at panganib. Ang isang ordinaryong tao ay hindi basta-basta makakadaan sa lugar na ito. Kailangan makapunta kayo sa punong yon ng mabilis para makaligtas. Ang makakagawa nito ay papasok sa huling bahagi. Hindi ko kaya! Hindi na lang ako tutuloy! Masyado nakakatakot ang lugar na to! Ayoko na! Uwi na lang ako! Mabuti pa nga. Mahiwaga at mapanganib ang gubat na ito. Kahit malakas ang kapangyarihan nyo ay huwag pa kasi siguro. Tama siya. Hindi ito para sa mga baguhan lamang. Ang mga may lakas lamang na looban dapat na tumuloy dito. Ang mga takot, umuwi na lang. Jeremiah, tutuloy ako. Hindi ako tulad ng dalawang yon na umatras dahil sa takot. Master ang itawag mo sa akin. Tandaan mo yan. Huwag mo kaming takutin sa mga salita mo lang. Hindi mo kami ganun kadaling mapapatras. Ha? Teka, talaga bang tao lahat ang mga kasali dito? Bah, kung lalabanan mo sila, sasama ako sa'yo. Huwag ka nang makialam pa. Tumahimik ka na lang. Mabuti pa. Simulan na. Ready? Go! Mauna na muna ako sa inyo, ha? Iwasan niyo ang mga panganib. Yun ang pinakamabilis na paraan. Eugene, siguraduhin mo lang na kaya mo yan! Siyempre, kasi mananalo rin ako. Hindi ako patatalo dito. Ano nangyari? Saklolo!
May isang oras nang lumilipas pero wala pang dumarating kahit isa. Mabuti pa, tingnan ko kung nasaan na sila. Ang nangunguna ay may 500 metro pa ang layo. Ano ba to? May mga ahas, linta at mga lobo. Nawala na yata ako That's no biggie. Fine. A few fruit bats are no problem. Look at this, little ones. A human boy has wandered into Valdak's territory. What shall Valdak do? Valdak thinks he shall enjoy the free dinner. Only 15 minutes left. They must be running into quite a... Ligtas ko ang hindi makakarating. Kaya huwag kayong mag-alala. Oh! Ano? Ikaw pala. Teka, huwag mo sabihin, ako pala nakarating dito. Ayos! Wow! Ang galing ko talaga, no? May nauna na pala sa atin. Hindi bale. Ang mahalaga, nakarating tayo. Pagbuti mo, pag-ilan mo. Ano, sumusuko ka na ba? Mabuti ba yata? Umayok ka na lang. Hindi ka na makakaligtas sa bilis ko eh. Mukhang nandiyan ka na lang para kainin ko. Ano, di ba? Naghihintay ka lang pala ng pagkakataon. Hindi ko napapayagan yon sa susunod. Nawala! Nasaan siya? Naunahan niya ang bilis na kilos ko. Ano? Yan lang ba? Yan lang ba ang bilis na kaya mong gawin? Ha? Ano? Akala ko pa naman, dapat kang katakutan. Hindi pala. Sayang lang ang paghihintay ko sa lugar na ito. Tama na. Ayoko na. Ikaw ang tumigil. Itong sayo! Mukhang kayong 7 lang ang nakarating dito. Sandali lang. May darating pa dito. Hindi na. Tapos na ang oras. Hintayin niyo ako! Ha? Eugene! Akala ko yung diretsong daan ang pinakamabilis papunta dito. Ang dami kong problema dinaan doon Yung diretsong daan ba? Nakasalubong mo yung paniki Wala pa nakakaligtas sa kanya. Oo nga pala Ang paniki, mabilis siya. Pero kumpara kay Vincent, wala siya. Hindi niya ako kaya. Kaya ayon, iniwan ko siyang nakasabit para wala na siyang maabala. Hindi ko ang oras para tumawa. Tama na! Tawa ka pa ng tawa eh. Hindi ka na nga umabot sa itinakdang oras. Ano? Totoo ba yan? Sige. Pagbibigyan kita muna ngayon. Ha? Ayos! Ayos! Teka muna, huwag ka muna maging komportable sa akin. Ikaw din, Eugene! Hindi pa tayo tapos! Eugene! Sana hindi mo makalimutan na talagang mission mo yan. Nandyan si Benjo. Huwag kang magpabaya, Eugene. 8 katao ang nakapasa para sa huling bahagi ng paglalaban. Makaya pa kaya ni Eugene ang mga susunod na pagsubok? At ang kinatatakutang si Benjo. Sino kaya sa kanila ang makakaharap ni Benjo?